Pero hindi ko siya kasing baon niya. Kanya din sa isang klase ng starfish. Tusok-tusok para sila'y pumatay. Ang tawag sa mga starfish na ito, fox o crawford starfish. Hindi ko na mabilan pero siguro na araw-araw mahigit 50 piraso. Maraming umaalta. Pero pag hindi mo ang ginagawa, paano niya apektahan ang landagat? Dahil kasi sobrang dami ngayon. Huwag sabad yan. Peste na si tuloy. Ang outbreaks po nila, posibleng mamamatay lahat po ng coral. Tulad ng karaniwang starfish na meron ng limang ang crawford starfish o Acanthasta planki maaaring magkaroon ng 10 hanggang 21 braso na napapalimutan ng napakaraming tinik. At ang mga tinik na ito, nakakalason. Naglalaman kasi ito ng chemical na tinatawag na saponins. Immediate effect nito is namamaga, nagkakaroon ng swelling yung area kung saan natusok, severe yung pain na nararamdaman. Sila rin yung mga coralivore. Ang kanilang kinakain, mga corals. Nakakatulong man sila sa biodiversity dahil iniiwan itong lumabong ibang corals. Pero kapag sila dumami ng sobra, mabilis nilang nasisira ang mga coral reef. Ang problema, napakabilis nilang dumami. Sa isang spawning event, maaaring maglabas ng isang babaeng pots ng milyon-milyong itlog. Kaunti na lang din ang kanilang natural predator dahil ang giant triton snail. Pag may outbreak, mas madami yung kinakain nila ng mga corals kaysa nilalaki ng mga corals natin. Bagay raw na nangyayari sa mga coral reef sa Badyan. Napansin ko na po mga namumuti na mga corals. Kaya si Bonifacio na-inspire daw sa ibang mga vlogger na ginagawa content ang pag-control sa daming quotes sa dagat. Hindi po siya mamamatay agad-agad. Unti-unti po siyang ma-life. Nakitaan kasi sa mga trials, hindi talaga Maraming nag-appreciate po. Mayroon pa nga nag-rate na pang talaga. Isa rin sa pinakalang inspire. Ano na? Ang mga crown of fish ay maaaring umabot hanggang 35 centimeters ang lapad. Ang talaga ng pinakamalaking coach, halos isang ang laki. Kaya sila na second largest starfish sa dagat. Ano mo naman sa listahan ni Gabia Santos. Ang specimen nito na Gulf of Mexico noong 1968 may super 1.38 meters. Sa mga talaman ng previous report na Lolita ay post hashtag Kuya Kim. Ano na? Laging tanda. Importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim. Pagsagot po kayo, 24. At kaugnay po sa issue ng mga nawawala na bungero, inirekomenda ng nakasuhan at 20 iba pa, kabilang ang ilang official. May rekomendasyon suhan si Ang at iba pa ng 60 counts of kidnapping with serious illegal detention. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Vicky, kasama nga ang negosyante si Charlie Atong Ang sa inirekomenda ng Department of Justice na kasuhan. Kaugnay na po yan sa missing sa Mujeros at 10 counts ng kasong kidnapping with homicide ang inirekomenda laban kay Ang at 21 iba pa kabilang sa listahan ng pinakakasuhan ang mga opisyal ng pulisya kabilang sina Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Philip Almedilla at iba pa. May hiwalay pa na 16 counts of kidnapping with serious illegal detention na irekomenda na isampa laban kay Ang, Orapa at Almedilla at ilang John Does o hindi pa nakikilala mga pulis sa grupo ni Orapa. Ayon sa DOJ, isasampa ang mga kaso sa iba't ibang RTC kabilang na ang Lipacities, sa Cruz Laguna at sa Pablo Laguna. Nangahulugan na binigyang bigat ng prosecutor ang mga testimonya ng whistleblower na si Julie Ondon at kanyang mga kapatid na sina Kim at Jose, pati na po ang salaysay ng pangtauhan ni Ang. Matatandang ito ni Patidongan, si Ang bilang mastermind. Pagdukot ng mga nawawalan sa buhay mula 2021 hanggang 2022 sa iba't ibang lugar sa Bulacan, Maynila, Laguna at Batangas. Sinabi pa ni Patidongan na pinatay na raw ang mga sabungero at tinapon ang mga labi sa Taal Lake. Tinawag naman ng abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal na
rekomendasyon ng DOJ at sila daw po ay maghahain ng motion for reconsideration para ito'y mabaliktad. Sa ngayon, Vicky, ay sinusubukan pa natin kunin ang panig ng iba pang nirekomendang kasuhan. Yan muna po ang pinakahuling ulat. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Aprobado na sa Senado ang mahigit 6.7 trillion pesos na panukalang national budget para sa susunod na taon. Isasalang na ito sa Bicameral Conference Committee sa Buwebes. Tinutukan niya ang live ni Rafi Kima. Rafi? Well, aprobado na nga dito sa Senado sa third and final reading ang 2026 General Appropriations Bill matapos ang mabusising pagtalakay sa budget bunsod ng mga nadiskubreng manual flood control projects. 6.793 trillion pesos ang naprobahang budget na nakataktanan din nga sa Bicameral Conference Committee. Labing pitong senador bumoto pabor sa pag-aproba sa 2026 General Appropriations Bill. Walang nag-abstain o bumoto taliwas sa budget. Pero 7 sa mga senador ay wala sa plenaryo para bumoto, kabilang na si Senator Bato na halos isang senador. Sa ating mabang pagtatalakay, dalawang layunin ang ating binabalikan. Una, ang papalakang mga programa ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng ating kababayan. Pangalawa, panatilihing bukas at matibay ang ating